Luzon. Camarero, Mrs. Consolacion Ariel Estrella, Barangay Purbancia. Si Santa Maria ng Siyempre ay ang pinaniniwalaang ina ni San Marcos Evangelista. Siya ay isang mayamang babae na naninirahan sa Jerusalem at nasa hanay ng kababaihan ng lingkod at sumunod kay Jesus. Ayon sa tradisyon, sa kanyang bahay ginanap ang pick-up at ang pagkakalatag ng banal ni Jesus. Binuksan niya ang kanyang tahanan at doon pinaniniwala ang nagtitipon-tipon ang mga alagad ni Jesus upang magdasal at kung saan ganaog ang Espiritu Santo sa mga apostoles noong unang Pentecostes. San Lazaro de Betania, Camarero, Mark Raymond Rosales, Ricamadero, Mr. Romeo M. Torres and family. Si San Lazaro na taga Betania ay kapatid ni Marta at Maria ng Betania. Sila ay mga kaibigan ni Jesus. Nang si Lazaro ay magkasakit, pinasabihan ni Marta at Maria si Jesus na ang kanyang kaibigan ay may sakit. Subalit hindi agad nagpunta si Jesus sa Betania. Si Lazaro ay namatay at 4 na araw nang nakalibing nang si Jesus ay dumating. Naghimutok ang magkapatid na sina Marta at Maria kay Jesus at silang lahat ay nagsitangis. Malaki ang pananalig ng magkapatid kay Jesus. Santa Maria de Betania, Camarero, Mr. and Mrs. Luis P. Dilanco Jr. and family, Barangay Purbancia. Si Santa Maria de Betania ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro. Siya ay matalik na kaibigan at tagasunod ni Jesus. Iba siya sa babaeng makasalanan at kay Santa Maria Magdalena. Si Santa Maria de Betania ang nagbuhos ng pabango sa paanan ni Jesus at pinahiran niya ito ng kanyang buhok ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Santa Marta de Betania, Camarero, Mrs. Rachilda Avila and family, Barangay Station Church site. Ayon kay Apostol Juan, mahal ni Jesucristo ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Madalas pumunta ang Panginoon sa kanilang tahanan habang naglalakbay at nangangaral. Minsang nagtungo si Jesucristo sa kanilang tahanan, ay pinili ni Santa Marta na mag-abala kaysa sa makinig. Santa Maria Salome, Camarero, Mr. and Mrs. Raymond Ursua and family, Barangay San Juan. Si Santa Maria Salome ay tagasunod ni Jesus na asawa ni Zebedeo at ina ni San Juan Apostol at Santiago Mariel Apostol. Isa siya sa mga naging matabang na saksi ng pagpapakasakit ni Jesus, pagkamatay, pagdilingin at muling pagkabuhay ni Jesus. Mga panangga, walis, banga, o sisidlan ng pabangong ipapakit sa bangka. Santa Maria Jacobe, Leo, Camarero, Ave Maria family, Barangay Poblacion. Santa Maria Jacobe, sa tatlong Maria na matapat na tagasunod ni Cristo mula sa Galilea hanggang Jerusalem. Si Santa Maria Jacobe ay ina ni Santiago Abad at San Judas Tadeo. Si Santa Maria Jacobe kasama si Maria Magdalena at Maria Salome ay patungo sa puntod ng ating Panginoon para linisan ang bangkay at libingan niya. Ngunit sila ay nabigla nang makita nilang bukas ang libingan ni Jesus. Sa gitna ng kanilang kalungkutan sa pag-aakalang ninakaw ang katawan ni Jesus, ay may dumating na anghel, dala ang mabuting balitang buhay si Jesus. Santa Maria Magdalena, Camarero, Gripe family, Barangay Poblacion. Ang tiyak na nalalaman natin tungkol kay Santa Maria Magdalena ay matatagpuan sa Bagong Tipan. Nilibot niya ang mga bayan at tayo na ipinapangaral at ibinabalita ang kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ang ilang babae na kanyang iniligtas sa masamang espiritu at pinagaling sa iba't ibang sakit. Si Maria na tinatawag na Magdalena na taga Magdala na pinapalayason ng 7 demonyo. Samantala, sa tabi ng krus ni Jesus,
ay nakatayo ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria ang asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Sa liko ng pagkabuhay ay nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Nuestra Señora de la Agustia La Pieta, Camarero Rolando Nepes Coronado, Barangay Station Church Center. Si Jesus ng kandungan ng kanyang inang nagdadalamhati. Ang La Pieta ay naglalarawan sa mahal na ina, habang kalong ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Kumalat ang debosyon sa naturang imahe nito. Dulot na rin ng likas na pagmamahal ng mga Pilipino sa Birhen Maria. Bago magtakip silid, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na nangangalang Jose na siyang alagad din ni Jesus. Ibinaba ang katawan ni Jesus mula sa krus at sa sandaling iyon ay napagmasdan ni Maria at ng ibang alagad ang katawan ni Jesus na walang buhay. Hindi mailalarawan ng sinuman ang kalungkutan ni Maria ng mga oras na iyon. Labis ang kanyang hapis habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Jesus. Nang sandaling iyon, nakaramdam din si Maria ng kapayapaan dahil nahawakan niya ang mga sugat at napunasan ang mga dugo sa katawan ni Jesus habang nakahiga sa kanyang harap. San Juan Evangelista, Camarero, Mr. and Mrs. Rodolfo Imperio and family. Ang minamahal na Apostol San Juan, anak ni Zebedeo at Santa Salome, kapatid ni Santiago Mayor. Inang nagdadalamhati, Mater Dolorosa, Camarero, Mulo Hernandez and family, Barangay San Juan. Mater Dolorosa ay ang imahe ni Inang Maria na hayagang nananangis at nagdadalamhati. Ito ang madalas nating nakikitang imahen ng mahal na birhen sa prosesyon ng Miyerkules o Biyernes Santo. Ang birhen na nangangapis ay pumapatungkol sa mga sakit at dalamhati na pinagdaanan ni Maria sa mga malulungkot at mapapait na kaganapan sa buhay niya at ni Kristo. Tiniis ni Maria ang lahat ng hinagpis at kirot na nababalot sa kanyang puso at tunay na ginampanan ang kanyang pagiging ina. Ang pitong balaraw na tumarang sa kanyang pusong natigib ng lumbay ay mas kilala sa tawag na pitong sakit o Siete Dolores. Yan ang last. Hindi, marami yan, nabibig. Huwag ka mag-video. Hanggang ngayon na lang siguro. Wala na oh. Tara. Wala na. Hanggang ngayon lang muna. Oo. Wala pa ngayon. Sa Biyernes Santo pa yun. Para lakad na tayo. Doon na lang tayo.